Buenos dias, Rhea Buet here, and today I'm with my fiancé, Jeff Ong. And today we are gonna talk about yung aming moving plans and house hunting experiences. So, let's go! Check it out! Wow! Ang laki! So actually ngayon, magme-merienda kami. We have our coffee. Mukbang pala. And our... Ito ang favorite. Ano to? Banana Q. Banana Q. Ayan. Para naman hindi kami gutom while we're making chika to you today. So, ano una natin pag-uusapan? First, we're gonna share with you kung ano ba yung reason why we plan to move out. Saan ba nagsimula yung idea natin of moving out? Kasi feel namin, na-outgrow na natin. Itong place. Na-outgrow na namin yung place. And we feel like... Mainit, no? We feel like we need more space talaga. Wala naman talaga kaming reklamo sa condo na to. Sobrang thankful namin and blessed na nahanap namin tong condo and we stayed here for 4 years. 4 years na rin. Bilis nga eh. Oo nga, no? Parang kahapon lang tayo nag-away. Dati kasi hindi namin napapansin talaga to. Pero, lalo lang yung first 2 years, yung pre-pandemic. Kasi parang natutulog lang kami dito, ganyan. So, wala talaga. Parang hindi namin siya napapansin masyado. Kasi parati kami nasa labas. Work, ganyan. Travel. Events. Oo. Pero nung nag-start yung pandemic, doon na, like, nagka-TV kami. Nagka-mirror. Naayos talaga siya. So, dumami rin yung gamit. Yes. Tapos doon namin na-realize na parang Sumisikip na yung... ang dami na namin nagawa dito. Yes. Like, nag-shoot namin ng client works sa lahat ng area. Dami na namin na-OOTD dito. Dami na. Hindi lang kami nakapag-ROI, even our friends, whenever they want to shoot content, dito sila pumupunta. And most of our friends kasi, they live nearby. So, yun. Paminsan, bigla na sila mag-message na pwede magpunta dyan, mag-shoot. So, ayun, dito sila. We just needed more space. Yun lang talaga. But overall, our landlord here, again, the building, yung pinaka-area nito talaga kung saan kami to stay, sobrang okay. Like, never binaha. Walang mga issues, no? Hindi maingay ka. Hindi maingay. Residential area kasi siya. Yes. Sa city ka pero parang wala ka sa city. Ganun yung vibe niya. So, sobrang thankful talaga namin sa condo na to. Dami naming projects na natanggap. For us, it was really a good decision and investment na we decided to move here and live together. Yun, dami namin nagawa together talaga dito sa condo na to. And then, when did we decide? Nung first week ng May? Yeah, first week of May. Kasi, kakatapos lang namin panoorin yung vlog ni Bea. Actually, to be honest, na-inspire kami talaga lalo kina Bea when they shared their house tour vlog. So, it's here. We're also gonna make it down below in case you wanna check it out kasi sobrang ganda ng bahay nila. So, sobrang na-inspire kami kina Bea. They're a good friend of ours and they are also starting a family together, newly married, and then they're having their first baby. So, ganun, parang nasa direction din kami na ganun ni Jeff. So, na-delay lang. Yeah, na-delay lang. Yeah, everything is delayed, even our baby plans. Na-move. Ayun, so nakita namin na they're very productive and even the space, they have a lot of space. So, parang yun yung naisip namin na, okay, they're also renting. So, kami, why not rent or look for a house na talaga instead of a condo? Kasi, yun nga, if we're planning to make a family na, of course, you want bigger space talaga. Kasi ayaw namin na sobrang sikip yung space for our baby and all. So, yun yung inisip talaga namin. And then, di ba nag-usap tayo nila Jella and Pao? Like, late last year, nag-usap na rin kami about houses in Gulat kami South kasi, area, no? halos kasing price lang nung binabayaran namin rent dito sa condo sa San Juan. Halos same lang, tas bahay na siya. Yes. So, doon kami nagulat. Consider namin siya talaga. Yeah, oo. Kasi parang, na-realize din namin, the more space you have, mas magiging productive ka.
So, yung doon sa lilipatan namin bahay, which I think gagawa ka ng house tour soon, di ba? Meron kami doon parang office studio room. Yeah. So, doon kami like mag-edit ng vlog, create content, shoot ng work, edit. Actually, we feel like with that room, extra room, we can, accept more clients na. And yun din yun ang pag-usapan namin. Like, pagkalipat ng bahay, dapat mas maging productive tayo Yes. since meron na tayong room na dedicated for work talaga. Yes. Kasi dito sa condo, maganda siya pero wala kaming space dito. Like, alam mo yung parang office area na desks mo talaga? Yeah. Wala kaming ganun. So, minsan nag-edit kami sa Dito. sofa, Sa dining floor. table, sa bed minsan, which is nakakatamad siya. Yeah, oo. Totoo. Na-consider namin early this year na-consider na pag-isipan namin. Pero, nag-usap kami again na sige, after wedding na lang tayo maglipat para we have something to look forward to after wedding. Kasi parang yung end talaga ng contract namin dito sa condo is June, first week. Our wedding is May next year. Sakto siya. Saktong-sakto talaga siya if next year kami maglilipat. So, bigla rin namin naisip na medyo hassle pala, no? Or stressful if after wedding, instead na mag-relax na kami, mag-stress kami sa paghahanap ng bahay, sa paglilipat, and all. Mahirap pala. Kasi yun nga, na-realize namin ngayon, sa whole process ng pag-move out at move in or paghahanap ng bahay, hindi siya easy. Like, sobrang hirap. Kasi akala namin easy siya because of this condo, on how we found Sobrang this condo. laki kasi tayo dito talaga. As in, ito lang yung tinignan namin, tapos ito na, agad. Ito na agad. Wala na kaming tinignan na iba. Mahirap siya kasi lalo na if may specific ka na gusto or kailangan sa bahay. Kahit may budget ka, pero pag may specific ka, like gusto mo maganda yung lighting, malaking room, medyo mahirap maghanap. Yeah. Kailangan namin mabilis maghanap kasi pandemic. Ayun, diba? Pero, ang dami pa rin naglilipat talaga. Yes, actually. Let's go to the house hunting experiences. Ano ba? Ano ba masasabi ko sa house hunting talaga? Mahirap. Feel ko mahirap kasi malayo yung pinanggalingan natin. Yeah. Kaya, syempre, pag mag-view kami ng houses, biyahe kami, which is parang 1 hour papunta, 1 hour pabalik. So, 2 hours na yun sa isang araw. Kaya ginagawa namin, if may kausap kami broker, yung viewing, iniipon namin like 3 to 4 houses, ganyan. Para sulit. Now, let's share naman our pinaka-first house hunting experience. Kasi ito yung fourth, di ba? Nahanap na namin yung house. Yun. And yun yung last house na tinignan namin kahapon. And, nag-decide na kami, okay na kami doon. Yes. And mag-move na kami. Next week. Next First week ng June. Yeah. Pero yung balik tayo doon sa first viewing, naka-view tayo ng ilan doon? 4? 4 houses. 3 lang ata. Oo, ata. Kasi yung 4th hindi na natin pinuntahan kasi malayo. Oo. 3 houses. 3 houses yun. Wala yung broker nung time na yun. Yeah. Tapos Akala namin normal yun ngayon dahil pandemic. kami lang yung pupunta sa bahay, ganyan. Yeah. Iniiwan lang niya yung gates or doors na open and then binibigay niya yung address sa amin. And then, sabi niya, after naman daw namin i-view, she's gonna lock it again, so ganon. Actually, yung mga pinakita niya, malalaki. Kasi Yeah. pang family siya, parang pang 4 to 6 members ng family or tao na titira. And then yung price range is 30 to 50. 50K. Pero, doon sa pinakita niya tatlo, parang ang dami pang kailangan ayusin, like i-renovate. Hindi siya like, pwede ka na lumipat bukas or next week. Hindi ganun. Kailangan pa ayos mo like yung kitchen, yung ceiling, floor. Ang daming kailangan ayusin. So, gastos ka ng mga around 150 to 200K, feel ko. Kaloka. Para makalipat lang. And una, wala kaming time. Wala kaming budget Wala for kaming budget. renovation. Kasi ang laki tapos hindi naman sa amin mapupunta yun. Sana kung sa amin yun, okay lang. Pero hindi eh. Yeah, oo. Tapos, time. Kailangan din ang time yun eh. Medyo matagal din gawin yun. Yes. Mag-end na yung contract namin dito. So, we need to decide agad if lilipat ba kami or mag-extend kami. Yeah. Ganon. So, Time pressure din long kami story dalawa. short, yung first visit, wala talaga kami na gusto nila. Saka luma talaga. Sobrang luma ng mga bahay. Like yung yung second house actually, maganda siya. Although medyo over budget na kasi 50K per month. Actually, mura siya sa size niya. Oo. Yung ganon. Siguro yun nga, kung 6 kayo, Sulit yun. Sulit Pwede yun. yun. Pero since dalawa lang kami,
it was too big, over budget, and then yung kitchen, maraming aayusin. And maintenance, sobrang Yeah, hirap nun. maintenance. Yeah. And one thing na na-realize natin is, pag titingin kayo ng bahay, kahit bibili kayo or mag-rent, importante yung viewing kasi parang minsan may vibe ka dun sa bahay. Yeah. Unang tingin mo pa lang or pasok. Imaginein mo May feel mo eh. May energy yung doon ka house. titira everyday. So parang, kailangan mo consider yun kung ano yung feeling mo nung, ano yung gut feel mo nung first visit mo. Like, I mean, na-imagine mo na titira ka dun. Oo. Na kaya mo tumira dun. Ganun. Oo. Pero dun sa first viewing, hindi namin Wala kaming na-feel at all na, eto yun. Walang ganun. Parang, So yun, medyo naka-frustrate talaga siya kasi parang di ka kampante sa matulog doon, no? Parang, parang di ka makatulog. parang may katabi kang bat the whole time. Ganon. So yun, naka-frustrate yung first visit. Pero sabi ko nga kay Rhea, if para sa atin. Yeah, So, nag-view pa kami. So, yung second viewing namin, or second house hunting namin, this time, ano Okay na siya, yung actually. broker. Oo. May broker na Naka-convoy talaga. kami. Yes, naka-convoy na. And yung broker na yon, friend siya ng friend namin, sila Jella and Pao. Since nandun na rin sila sa area, so may kakilala sila. So, maganda rin na broker is yung na-recommend ng friend Oo, nyo okay yun, or actually. kakamilya nyo. Mas okay talaga yon. Para mas safe, diba? Tsaka sure ka hindi ka isi-scam or Ilang houses yun? 4 houses. 4 houses. Pero actually, hindi ka talaga maalala iba. Yung pinakagusto namin yung naalala na. Yung duplex. Yung duplex na townhouse. Pero ang problem lang doon, sobrang daming CR. Ilang floors ba? 2 floors lang 2 yun. floors. Tapos 3 bedrooms lang. Lahat ng rooms may CR. Pero lahat ng rooms may CR. Yeah. Tapos may CR pa. May powder May room. powder room. May CR. Yung maid's room. 4 rooms. May room sa baba. Yeah, Oo. may room sa baba. Oo. Tapos yung maid's room may CR. So Yeah. lahat yun kailangan ma-maintain. Which is Totoo. sabi namin, Parang kaya hirap. sana yung price. Pero yung maintenance, hindi talaga eh. Ang Parang ganda rin hirap talaga siya. ng house. Ang ganda ng pasok ng araw, ng ilaw. Sobrang ganda. Kaka-renovate lang kasi kakaalis lang din ng tenant. So, yun yung maganda rin sa duplex house na yun kasi nire-renovate nila every after May tenant. malas. And yun nga, it varies sa landlord or owner ng house. Yung iba Yes. talaga hindi na-renovate. Yeah, o wala silang pakialam. So, Yung iba parang- maalaga. Yeah. Third natin, Third Isang bahay lang house yan. viewing. isa lang. Oo. Isang Yung bahay. maliit yung loob. Yeah, oo. So, second house viewing namin, parang meron na kaming na Prospect consider. na. Yeah, may prospect na kami na house, yung duplex. Medyo tumagal pa again since yung third viewing kasi parang ang dami namin inisip. Oo. Parang medyo may Actually, idea na kinonsider kami. talaga namin yun. Yeah. Tsaka may idea na kami kung ano talaga yung gusto namin, ano yung hinahanap namin, ano yung kailangan namin, yung lot area, yung floor area, bathrooms, Oo, yun. kasi ano eh, hindi lang namin siya titiran. Yes. Mag-work kami doon. Yeah, oo. Like, Kaya gagawa shoots, kami ng nandun talaga. content. So, kailangan tinitingnan talaga namin every corner of the house that we're gonna rent. Lalo na ako, ginagawa ko is I always check yung walls. Siyempre, chinecheck ko din kung may buhos ba o wala. Ewan ko, ako kasi, which is, yun yung napansin namin sa third house na venue namin. Maganda sana siya. Like, exterior-wise, sobrang ganda ng bungalow na yun. Bungalow Ang ganda siya. ng labas niya actually. Parang modern zen vibes. Nirenovate din siya. Yeah, Pumunta. nag-renovate sila nung pumunta kami. And then, yung backyard sobrang ganda. Pero yung loob, sobrang liit. Grabe. As Yeah. in, parang itong condo lang namin yan. Yes. Ito lang. From ano yun actually yun, from sala to kitchen, dining. Ito Parang na, ito 4 na na yun. hakbang lang. Ganun. Yeah. Ewan ko kung ba't Tapos ganun yung layout price talaga. niya was same as yung mga previous houses Oo. na chinek namin. So parang medyo hindi siya na-make sense for us kasi ang ganda ng backyard. Pero ang point ni Jeff, hindi naman kami matutulog sa backyard. So definitely we need bigger room Rooms. space. Which is yun yung wala sa house na yun. And again, yung Maganda na sana, di ba? Nasa Yeah. labas. As in, feel mo na. oh, parang ang gandang mag-backyard party, ganyan. Pero Yung loob talaga. wala eh. And maganda rin yung village na yon, yung neighborhood. Hmm. Maganda, tahimik, safe. Pero yun nga lang, yung interior lang talaga hindi masyadong naayos. Na feel namin medyo natipid siya kasi walang buhos yung walls. And Oo. ang problem ko with that is, example, may leak sa bubong, napasok dun sa walls mo, Nakahoy lang. nakahoy lang, pwedeng masira, yeah, Tapos nice. sa time, magbabayad. Oo, kami magpapaayos nun pag alis namin. Unlike and all. pag concrete siya. Yeah.
sure ka, matibay talaga. Kasi hindi naman kami short term natitira doon. Long term talaga. So, yun yung importante. And then yung floors din, kailangan chine-check din kasi doon mo makikita kung bumabaha sa area. Kasi paminsan may molds, may yung mga kahoy umaangat na. So, malalaman mo kung may leaks sa side or sa walls. Parang yun, ang dami mo kailangan i-check And talaga. makakatulong din if may kilala kayo sa area. Yes. Sobrang laking Yun bonus. din nun. yung swerte kami dalawa kasi ang dami namin friends sa area na yun. So, we always ask, every time with you, okay ba tong village na to? Okay ba tong area na to? Bahain ba dito? Yeah. Yun. Kaya okay din na mag-consult kayo sa friends niyo. And then, ito yung fourth house hunting. Yeah, yung 4 Yesterday. kahapon lang yon. And kasama namin si Kat, which We feel like siya yung lucky charm. Oo. Ilang bahay ba yun? 4 houses. Pero yung unang broker, 3 yung pinakita niya sa amin. Yeah. Yung unang house na pinakita niya sa amin Maganda. is maganda. Actually, itong Bago. last house hunting namin, sobrang okay ng Lahat. lahat Oo. ng houses. Pero yung first kasi, parang townhouse siya. Yeah, yung first Medyo house. naano ako dun. Maganda yung bahay. Parang medyo na-claustro lang ako. Yeah, kasi parang parang- ang sigip. Parang ganun. Or paminsan, di mo sure, no? What if lasing ka, tapos di mo alam kung yun ba yung bahay mo kasi magkakamukha sila lahat. Sobra, oo. Pero maganda siya. Tapos yung second, yun yung target natin eh. Yeah, yung second, yun yung May clips ka ba na? may photos ako. Ayun, ilagay mo. So, so yung second, ito yung gusto talaga natin, di ba? Bakit ba? Bakit natin gusto tong second? Ano, high ceiling kasi siya. So parang, yung living room. alam mo yung parang ang sarap gumising, ganun. Pero, medyo mataas yung price. Medyo Oo. luma din siya na house. At saka lilit ng rooms. Yeah. Dahil nga kasi high ceiling siya, yung second floor, kalahati na lang siya. Yeah, oo. So parang imagine mo, kalahati na nga lang yung floor area ng second floor. 3 bedrooms pa. Yeah. So, masikip. Masikip. Although, ang ganda Pero talaga kinonsider ng- talaga namin. Yeah, oo. Ang ganda. Ang laki din ng lot area. May, may lanay area. Meron ka pang maid's room. Tapos, yung kitchen, malaki. Yung laundry area din, malaki. Basta parang 2 lanay area ka meron. Sa side and sa likod. Kaya sobrang okay sana talaga. And okay din yung village. Safe and parang ang lapit lang niya sa guardhouse. Parang guardhouse, so pasok mo, yun na yung bahay agad. So, hindi na siya mahirap sana hanapin. Okay na okay yung pasok ng araw. Sobrang ganda. Yes. Pati yung stairs yan. Oo. Kaso may na-notice ako sa house lang na yun, which is, of course, yung flooring din. Since yung parang, ganun yung floor niya sa lumang house niya, di ba? Ganun din yung floor May namin sa natatanggal. Zamboanga. Natatanggal na siya. So, syempre, kami magpapaayos naman, gagastos pa kami and all. And even yung tiles sa bathroom, medyo kailangan pa siyang luma na, kailangan pang i-replace, ayusin. So, again, renovation siya and cost sa amin. Oo. So, Yeah. heading on dun sa fourth, which is yun na. Yun na yung house. Actually, tinatamad talaga kami kasi late na yon. Yeah, Tapos, Las pa Piñas 6 kasi PM yun na. eh. So, Oo. from Parañaque pa kami. And Friday yun, so traffic talaga. So, tinatamad na kami. Parang, may nagsabi nga wag nang puntahan, di ba? Parang kami ni Kat, nag-joke na kami, parang wag na yan. Oo. Yung Kasi second house na tayo, gano'n. Sobrang pagod talaga kami. Pero, pinta na lang namin kasi malapit na rin pala siya dun sa Molito, which is doon kami nag-dinner. Yeah. Hindi namin akalain na Yun yung house. yun yung gusto namin. Tapos ang maganda ba kasi doon, yung landlord, katabi lang namin. Kasi yung bahay ng landlord, katabi namin. So, And ang nakakatawa, hindi through broker yung Oo. na yung bahay nirecommend na to. siya ni AC. Yeah. Wife siya ni Bots, which is college friend or schoolmate ko. Thank you so much siya. Thank you so I think much. siya nag-message. Yeah, Noong una una. sila nag-message talaga for us. Parang Kasi tinanong from na nila lahat. Same village eh. Yun nga, yun yung sinabi ko sa inyo na parang if you have friends dun sa Playa Lipatan na place, or area. oo. Yun na, mag-ask na kayo. Yeah. Kasi minsan mamaya hindi pala totoo yung sinasabi ng broker or nung owner, mabenta lang yun or ma-parent lang. Pero ito, sobrang okay. Na-meet namin yung mom, di ba? Yung Yeah. una nag-entertain sa atin. Tapos full force sila, pumunta yung dad, pumunta yung anak. Anak. And sobrang small world kasi yung anak ng owner, may common friend kami. Oo. Which is better kasi at least
parang may kakita background, may oo. background. Pwede nila kami i-background check. Kami rin, pwede rin namin sila i-background check or what. Medyo kapaan pa kasi Yeah, sa start. oo. Pero feel naman namin super okay. Yeah, and super bait nila. And okay yung vibe namin sa place. Yes. Like, parang, ewan ko, ako kasi pag tinitingnan ko sa bahay, kinoconsider ko lagi yung ang sarap gumising. Parang ganun. Di ba? Yeah. Yun. Sobrang okay ng neighborhood. Security-wise. So yun yung mga sobrang na okay ano siya. talaga, na tick off sa bucket list namin. Na when it comes to looking for the perfect house to rent. One is good neighborhood. Yeah. oo. And then of course, pinaka-importante rin Landlord. sa lahat, yun, mabait na landlord. Oo, kasi You're gonna deal with them them for At- minimum nila minsan 2 years. 2 eh. years. So, if hindi okay landlord nyo, 2 years yung i-deal yan. Bala kayo. So yun, pinaka-importante sa amin na sobrang bait ng landlord. Yeah. oo. And then second would be of course budget. Yeah, Yung oo. pasok sa budget. And kahit pasok sa budget nyo, meron silang tinatawag na terms. Yeah, payment Na terms. iba-iba. Yeah. Meron kaming na-encounter na 2 meron months, kasing 3 advance on months. deposit, Yeah, di ba? oo. Yung advance, for us, walang problem yun. Kasi, ano mo yun eh, magagamit mo naman siya eh. Kung sinabi Yeah. 3 months advance, okay lang. Kasi yun naman yung pang-rent mo eh. Mm. Yung deposit, minsan may mga... 6 months. Oo, minsan may mga 6 months deposit. 3 months deposit. 3 months deposit, which is medyo malaki yun. Kasi, we understand na pang ano yun, parang security rin yun Yeah, oo. ng landlord or ng Landlord, owner. yeah. If may nasira ka, ganyan. Yes. Pero, yung money mo na kasi na yun, parang natutulog lang siya doon. So, Yes. kung magstay ka ng 10 years doon, 10 years mong hindi makukuha yung pera mo. Parang Yeah. ganun. So, yun yung i-consider. Kasi, meron kami na-encounter, meron lang 1 month na... ano 1 month tawag? advance, 1 month deposit. May ganun. Iba-iba yung terms. Yes. Tapos meron naman silang, kapon ko lang rin yun, ewan ko kung alam mo, pero ako, kapon ko lang yung na-encounter na yung advance niya, isang start and isang end niya gagamitin. Yeah. Iba-iba Actually, talaga. meron talaga, oo. Meron talaga na. Meron talaga. Ayun. Yung Room space, oo. Kasi hindi lang naman, yun nga, hindi lang naman namin siya titirahan. Gagawa kami ng work doon or Yes, content. content or client works talaga. Yeah. Ako as a photographer. Mm. Kami, siya as a stylist. Oo, stylist. Kunyari, may client kami food. Siya nagsastyle nun. Oo. So, feel namin, and yun na pag-usapan namin, mas makaka-accommodate kami ng more clients Yes. if we have a space na. Like, nakaset up na yung backdrop, yung lights nakatayo na, computer nakaset up na, and, Magsa-stream na si oh, Jeff. and ikaw, magsistream na kami dalawa. Pero imagine kung may studio ka na nakatayo na yung lights, Yeah. gagalawin mo na lang siya. I-on Upo ka mo na lang yung camera mo. Oh, laro ka, upo ka na ng laro, then yun, stream na. Yeah. Ganon kabilis. So, makasave ka, I think, 30 minutes sa setup. Kaya, yun yung napag-usapan namin. I-ano talaga namin, maximize talaga namin yung Yes. space. Sa bahay na nilipatan namin, may aircon na siya. Yan As in, na. 3 rooms, may aircon. Yes! And feel ko nga di magagamit yung sa guest Yung room. iba, oo. Pero sobrang sulit na rin. Kasi yung budget namin na for that, pwede rin namin gamitin sa iba pang appliances. Like, ref, sofa, bed frame. Wala pa kaming bed frame. So baka sa floor, may mattress na kami. So baka sa floor na lang muna, which is okay lang naman. Yeah. Of course, we need to buy an extra sofa bed din para sa guest room. So, medyo madami pa kami gagastusin talaga. Pero unti-untiin natin. Yeah, uuntiin namin. Hindi naman one time, big time. And mapapanood nyo sa mga vlogs niya, yung update. Yes. Kasi kailangan, unahin namin yung pinaka-importante, which is our Ref. ref. Oh. Kasi wala kaming makakain. So, after that, okay na. Nag-message na kami, okay na. So, may dates na kami when to move in. And sobrang flexible din talaga nila. Sobrang bait. And then after that, of course, we need to inform our landlord. Pero na-heads up naman namin na yung landlord namin na naghahanap na kami. Like, we are already planning and hindi na kami magre-renew next month. Kaya lalo kaming pressured talaga. Kasi nakakahiya naman na sinabi na namin hindi na kami mag-renew next month. Parang bigla, ay, wala pa Mag-renew kaming na naman. nahanap. Oo, parang, kaya medyo Pero mahirap na-pressure kasi talaga kami. maghanap. Yes. Totoo lang. So, syempre, we wanna keep our word. So, sinabi na namin sa kanya talaga na hanggang this month na lang kami. So, ayun, minessage ko na rin siya na we found a house na. And sobrang bait talaga ng landlord namin. Sobrang yung heart ko parang nag-melt, gano'n. Kasi parang, syempre parang masaya din siya na she had us or kami yung nag-rent ng unit niya for 4 years. And syempre kami din naman, sabi ko,
sobrang thankful din namin and sobrang blessed namin na siya yung landlord namin. Kasi sobrang bait niya. So, ayun. Naiiyak ako. Ayun. Habang umiyak siya, follow niyo yung stream page. Follow niyo yung stream page ko, The Jeff Ong, sa Facebook. Link mo. Yeah. Kina nga. So, itong condo namin magiging available na again siya next month. June. The coming month. So, yun, if you are interested, if anyone is interested, you can message us on our Instagram accounts and we would be happy to help you dito. Kasi again, sobrang okay ng deal nitong condo namin. May aircon na, may ref na, may microwave, may sofa Yung area na. super okay talaga. Yeah, may bed na, may mattress, lahat. And then, yung shower namin, may built-in heater. So, sobrang okay talaga. So, in case you are planning to move na rin to a 2-bedroom condo unit and 2-bath, you can message us. And yeah, iyon. Anyway, that is it for our kwento for today and our merienda. Kamusta yung merienda? Busog na nga ako eh. Yan. Isa pa lang yung nakain namin, pero ubusin namin yun mamaya. And yun, don't forget to follow us on our Instagram pages. At I am Jeff Ong. Kala ko ikaw eh. At I am Rhea Bue. So we'll see you on the next one.